ano pa yun? Di yun anak ng Leghorn. Kaya ako, nung nalaman ko, binigyan ko rin naman ng balato, kaya lang, gusto ko na kayo, pamigay yung manok. There are differences sa pag-ano ng manok sa paghahanda. Pero, isa lang ang sasabihin ko sa inyo, wala akong ipinakakain sa manok ko kung hindi pellets. May makikita kayo sa aking crack corn pag pointing, or kinakailangan kasi manok ko hindi nakakakita ng grains. Pag inihanda na sila, pinababatuhan ko ng mga 5-6 na butel na crack corn mais. Para pagdating sa pointing, papakain ko ng mais, kumain. Paano natin ma-determine na yung isang fighting cock is already only point plus point? Well, they have to be alert. Plus, yung feel nila. Everything na tatanungin nyo sa akin ay nagre-rely. Nababagsak tayo sa feel ng manok. Di po talaga. Meron talagang minsan ramdam na ramdam mo na pag hindi po manok, yung para sa akin hindi maaring matalo to eh. Meron kang ganun eh. O hindi maaring hindi gagalaw tong manok na ito. Sa pakiramdam nyo. Pakiramdam ko eh, hindi mo matutumbok yan 100%. Maka 85% ka lang, 80% ka lang doon sa gusto mong hipo o sa gusto kong hipo. Happy na ako. Hindi mo talaga matutumbok yun na sa 5 manok mo o sa 10 manok mong ilalaban. Baka doon sa 10 manok, makarating mo lang ng 3 lang ang sigurado mo mararating na 100%. Yung iba, 80%. Yung iba, magda-down. Pero sir, pwede po ba i-explain mo kahit paano, at least sinabi namin na hindi yung sinasabi. Sino ang gustong unang humipo? Pasa nyo. Pakipasa nyo. Wait, try, Oy, babae ito eh. Ikaw na ba magbibitaw ng manok? Yung mga nakahipo, anong masasabi nyo doon sa... Yung hipong yan, para sa akin, is this. That's about 60%. But loose. I mean loose, na maluwag ang balahibo niya, maluwag ang pakpak. Pero in like, give me 5 days, kaya kong mabago. So gagawin ko sa manok na yan, kasi pag nag-alis kayo ng tubig, tendency nyo, kasi basta inabawasan nyo ang pagkain. Ako, pag hindi siya nagtunaw, alis na siya sa akin. Pero makakainin ko siya ng marami. Let's say, if I'm giving, kasi mag-aalis ako ng tubig, magdadagdag ako ng pagkain. If I'm giving 35 grams, I would give him 40 grams. Sa hipo ng ganyang manok. Pero sa tingin ko, pagdating ng 5 days, kaya kong itama yung hipo niya. Alam po ba ang mas maganda? Kung malamig yung paa o may ang paa ng sa oras na. Sa Araneta, pag gininawang manok nyo, pati paagi ginawin. Mangangatal. Pagdating sa loob ng ruweda, pag nagtagal, magkukulaps ang manok. May tendency sumuko. Pag hindi sanay sa malamig na ruweda at malamig na environment. Bakit ko nasabi yan? May mga manok ako na nagkaganon. Pagdating sa taas, mananalo na lang, nag-collapse. Pagdating sa kakaos, lumalaban, namamalo. May mga manok na ang tolerance sa lamig, kesa doon sa hindi naman kasi natin nakakausap ang manok. Hindi ko rin masyado ng malalim yan. Hindi ko na kaya yan. Kasi isipin nyo ako,
sa mga inilalaban kong bulik, they're dead game. Ang mga bulik ko. Doon sa inilaban ko last time, doon sa isang entry, 6 na bulik nilabang ko. Nanalong lahat. Doon sa isang entry, 2 inilabang ko, isang panalo, isang talo. Yung natalo kong bulik, nag-collapse sa ruweda pagdating sa kakaos, namamalo, ibinitaw ko pa. 2 manok ko, merong manok na galing sa Bacolod, namamalo. Yung as in, wait, ano na lang, nag-aantay na lang ng sentensya. Pagkatapos, bigla na lang parang naduling. Biglang ayaw nang humarap sa kalaban. Tapos pagdating sa loob ng kakaos na laban, sayang, di ba? Tapos maraming mga insidente na ganon. Bigla na lang, hindi mo sukat akalain yung titigil yung manok, biglang natigil. Kasi sa loob ng ruweda sa Araneta, nalamig ng anlamig. Miski na nandun sa labas, ang mga tao naka-jacket palamig So, yung depende sa tolerance ng manok. Sir, ano po? Yung tungkol dun sa ano ba, yung tuyo, basta, paano natin may link yan dun sa water management at dun sa air condition na cut house? Eto, sa air condition, depende rin yan. Nagkamali rin ako dyan. Tama yung moisture ng manok ko nung nasa loob ako ng air condition na kakaos. Paglabas mo, umuulan sa labas, ang taas ng humidity. Ang tendency ng tama yung moisture, sisip-sipin lahat ng tubig. Pagdating sa ruweda, manok mo, basa na, sluggish na. So, lahat ng nangyayari ay kinakailangang obserbahan. Kasi different sabungan, different approach. Bago ka pumunta sa isang lugar, o Dumerbi, lagi kang nangangapa. Lagi kang nangangapa. Kaya ako, kumare, mas kabisado ko Araneta, mas kabisado ko San Juan, mas kabisado ko ang Pasay at saka ang Makati. Kaya, kung lumaban ako, doon na lang. Kasi po may sabi na matibay yung mga manok na andun sa itaas kasi medyo malamig. Yung sa ibaba, ano daw, mainit. So, kalimitan, ang sabi na matibay yung sa itaas, kaya doon i-condition sa itaas. Pagdating mo sa baba, ang gawin daw, para i-maintain yung temperatura, yung air condition room na ulungan. Ayun sa... Ano yan lahat ng manok may tibay Kaya yan, ang ititibay niyan, pag tumama ka sa pagpo-point mo. Oo. Sabi natin, mas mahaba ang buhay ng magulang sa bata. Kung ang magulang ay hindi tama ang kondisyon at itong bata ay tama ang kondisyon, sa tingin ko, mas mahaba ang buhay ng bata kaysa magulang. Ang itinuduktong ng buhay ng manok, alam niyo naman sa sabong, 2-3 segundo, malaking bagay, ay nasa paghahanda mo. Nanalo ang manok mo, nakauna, patay, kita mo, berga yung isa. Pagbalik ng isa, nakatama, patay yung manok mo, nakatuka to ng 2. Yung sa iyo, patay, talo. Sino magandang pagkukondisyon? Mas mahaba ang buhay nito. Mas maayos ang pagkukondisyon nito. Diba? So wala po sa ibaba at wala sa itaas? Wala yan. Wala yung nasa Bacolod, wala yung nasa Luzon? Hindi ako naniniwala doon. Ganun po ba? Wala Hindi kayo mga Bacolod, malamig doon. Huwag kayong nakatulog yun. Dito na yun. Yung tanong ko, we know that the sabong, the game for our bodies, nard, sometimes. Then, Science na yan. Hindi na sometimes. Well, you have to be artistic in conditioning your birds. That's the same thing. Science is technology. Science, ang sabong ngayon, study na yan Everything's... Yeah. At isa pa, ito ang pagkakaiba. Ang akin, ang gusto ko magmula sa sisiw, magmula sa inahin, ang sisiw ko, hindi ako masyado sa station, yung height. Mas gusto ko, ayoko naman ng pandak na pandak, hindi no? Mas gusto ko ay puno ang katawan. Kasi pag matangkad, kalimitan, manipis. Pero ang preference ko, hindi masyado mataas, puno ang katawan. Malusog na malusog. So, board member, ang conditioning period po ninyo, sinusunod pa rin niyo yung which is
kalakaran ngayon o sistema ng mga big time ngayon na 21 days? Sumusunod po kayo ron? Ganito ako eh. Sabi nga ni Direk Ed unorthodox yung approach ko eh. Meron ako 57 fly pens, pero meron akong manok sa labas pang nakacord o kung saan nakalagay sa labas. Once na may inayawan ako dito sa 57, nakita ko kinakain na naiwas. Na kumbaga sana walang focus, labas, pasok yung isa. Ngayon, after a few days, nag-spar ako. Ando na yung derby. Yung galing sa labas ang magaling, yung galing sa labas ang tama yung hipo. Isasama ko sa selection ko. Maring iyon pa ang ilabang ko. For how many days po ang inyong conditioning period? Wala eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang approach ko is unorthodox.